ba? Mas gugustuhin ko naman po kasi magdota na lang at makapaglaro sa mga kaibigan ko eh. Ganda! Tambak din po kasi ako sa mga gawain sa eskwela. Madami po kaming proyekto. Lahat ng sabi kasi namin ay may... wait lang. Isipin ba? Kaya ko ba? Ang spelling to? Anigaw? Thesis! Kailangan sumisigaw. Alam ko naman, diba? Diba? At isa pa, wala naman po akong solidong kaibigan sa simbahan. Lagi ang OP sa activity. Ang pinag-awal naman talaga doon ay si Kylie. O Ate Cheche, may gusto po ko sa kanya. Napakagaling na kasi sa seminary class. Saka, kabisado niya ang lahat ng scripture mastery. Tapos, tinutulungan niya pa ako magkabisado. Isang araw, niyaya ko siyang pumunta ng park. Malapit sa lugar namin. Saan mo kaya siya paulit-ulit? Kaya mas mabilis mo makabisado. Nakakala ko kasi maulus eh. Saka sa'yo, madali lang kasi madali ka. Kung kaya ko, syempre, kaya mo rin yun. Sige, ulit. Hanggang day siya, fish, then muna. Ikaw na kaya, 60. Go. I will send for many fishers. Said the Lord, and they shall fish there. O, diba? Kaya mo din eh. Sabi ko sa'yo eh. Parang gusto ko siyang liwala sa kanya. Pero nagulat ako na siya mismo umarasan para sa mayaw. Yaw. Andrew, Bakit? may gusto pala. Ano ba? May gusto ko sabihin sa'yo. Ano ba? Masyado ka nagmamadali. Ano yun? Pilipid na pala kami ng bahay. Ha? Saan? Diyan lang sa tabi-tabi, tingin ka doon. Oo, layo ah. Hindi, joke lang. Doon sa probinsya ng mama ko. Kasi doon nakakita si mama ng maayos na bahay eh. Tsaka nandun din yung lola ko. Ganun ba? Naku, sige, mag-iingat kayo doon ha. Tsaka sumulat ka din sa akin kasi wala akong cellphone eh. Alam mo, mamamiss ko kayo. At saka yung mga kwentuhan natin, ipagpatuloy mo pa din yung goal natin mag-mission ha. Mag-prepare na ako, ikaw din. Minsan naman nagalaw ako dito eh. Huwag mo akong kakalimutan ha. Nangako po ako sa kanya na maghahanda. Pero wala akong nagawa. Ano ba yun? Friday! Alam ko, nagkaroon po ako ng oportunidad na magtrabaho habang nag-aaral. Dahil gusto ko din makatulong sa gastusin sa bahay. Ate Cheche, hindi ko na rin po talaga alam ang gagawin. Marami pong salamat sa pagbabasa ng sulat ko. Nagmamahal. Arjo. nating letter seller, makinig po tayo muli at sabay-sabay ng
hindi ako magsimba. Kumpleto na ako. Ang sobrang carefree living ako. Wala na akong worries. Pero akala ko lang pala yun. Nagbago ang lahat ng isang araw na makita na ako isang tao magpapabago sa isip ko. Choco, pare. Prove to us that you're like astig. Uy! Astig yan kasi! Just make kuha yung wallet ng emo boy. Yung nakamali Polo, yung wallet niya nasa likod ng bulsa niya. So, guy, pare, kunin mo yun and relieve mo siya. Huwag naman gano'n. Panguloko na yun eh. Parang hindi ko kaya yun. Naku, Dre, Nick, please, malinaw ka ba? Sus, makansang mo na ba mo eh? Di ba, Marian? Ano masusugid mo kay Dito? Mga to, wala na kayong magawa. Hindi ko na kayo mahalin. Nakuha ko na yung wallet niya. At wala talaga siyang napansin. Malalim talaga ang kanyang iniisip. Sunod ko namang ginawa ay magpanggap na classmate ko siya. Nung kinder kami, niyaya ko siya magpunta sa Makjari. Social! Nagweduan mo na kami sa ganyan. Tapos, nagpaalam muna ako. Para tignan yung wallet niya. Hinalukay ko pang maigi ang kanyang wallet. Meron nakaipit nila pamphlet ng Strength for the Youth. Oo, Ate Keke, sabi po siyang LDH. Bumalik ako sa table namin at sinabi ko lahat sa kanya. Hindi ko na inisip kung magagalit siya o hindi. At humingi agad ako makapatawaran at binalik ko ang wallet niya. Max naman, ang bait. Ang tanging na sabi niya lang sa akin ay, naiintindihan at pinapatawa na kita. Nagalak ang aking puso. Pili ko, wait ko ng araw na yun. Tinuloy ko ako pag inuwento ko sa kanya. Inuwento ko ang naging problema ng pamilya ko at ang dahilan kung bakit ayaw ko nang magsimba at mag-mission. Nakaranas din pala siya ng ganung problema. Hanggang ngayon daw, yung dadalawang isipan din siya kung mag-mission siya. Hindi niya maiwan yung trabaho niya at ang pangit niya. Pero ewan ko ba, bakit in-encourage ko siya? Alam mo bro, maswerte ka pa din. Dahil ang parents mo, todo ang suporta sa'yo. Gawin mo lang yun bro. Alam ko pag nag-mission ka, mabibilis ang pamilya mo. Alam mo, tama ka. Dapat lang tayo sumunod, di ba? At kailangan ka ng mga tao doon sa pupuntahan mo. Tuloy mo lang naman. Huwag kang magalala, susuportahan kita. After 1 month, natuloy na si Audrey sa pag-mission. Sumama pa nga ako sa pagdating sa kanya sa RTCN. Nakakatuwang isipin na sa saglit na panahon ay naging close kami. At first, nagkamahan naman ang maging masaya para sa kaibigan. Alam ko na tulungan ko siya at tinulungan niya din ako na ibalik at tiwala sa Diyos at sa simbahan. Masasabi kong malaki ang naging influensya niya sa akin. Nagpapasalamat ko siya. Maraming salamat, Ate Cheche. Nagmamahal. Ding dong. Galing. Uy, sa papalakpakan. Ganda! Galing, Cheche. Ano sige siya? Mahirap